Hindi lang pala sa DPWH mayroong nagaganap na malalang korupsyon, mga kababayan. Kahit din pala sa Presidential Communications Office at sa lahat ng mga under agency nito, mga kababayan, meron din palang nagaganap na korupsyon ayon po mismo kay Mike Abe na ngayon kasalukuyang nasa PTV. Ang PTV ay government-owned mainstream media, mga kababayan. Si Mike Abe, sa mga hindi po nakakakilala sa kanya, repasuhin lang natin sandali, kapiraso lang, yung nagdaang buhay niya, saan siya nanggaling. Galing po yan ng SMNI. Nakipagtalo yan kay Pastor Apollo Kibuloy. Na binagsak niya yung lapel. Siguro, noong mga araw na yon, natutunugan na ni Pastor na ang Marcos administration palala ng palala ang korupsyon. Ano ba nangyari ngayon? Di bagay kaliwa kanan ang korupsyon, mga kababayan? At mismong si Mike Abe nga, etong bidyong panunuorin natin, umamin siya na meron ding korupsyon sa Presidential Communications Office at sa lahat ng mga under agencies nito. Ngayon, nag-usap sila ni Pastor at saka si Mike Abe on air sa programa sa SMNI. Napikon tong mama, budol na budol kay Marcos nung araw na yon. Ayaw maniwala nitong mama nito na, magnanakaw nga yan. Parang ganun lang ba? Mambubudol yan si Bangag. Mahal na mahal ni Mike Abe, si Bangag. Ang nangyari, napikon. Ito, si Mike Abe, binagsak niya yung lapel. Sabay, lumarga, nilayasan yung programa niya. Ngayon, sinalo ng PTV. Ito, nasa PTV na siya. Di napatunayan niya na malala nga ang korupsyon. Siya ho mismo may sabi. Ito yung video. Panoorin po natin, mga kababayan. Ito, huwag na tayong lalayo. Ganun ho talaga kasi na ako makarating. Alam ba nyo dito sa PCO, Presidential Communication Office, may problema rin. Hindi ko nilalahat. Dito lang sa Channel 4, may problema rito. Walang development dito kasi para dito nagpapalit ng damit kasi ang mga manager dito Every 3 months, every 4 months nagpapalit ng manager. Kaya walang nagagawa, walang development. Pero may pondo, may budget. Nasaan ang budget? Tinigil kayo Marami nakakarating sa akin, may corruption dito sa estasyong ito. Papangalanan ko kayo pag nalaman ko yan. Wala akong pakialam sa inyo. Kaya good morning, Secretary Dave Gomez. Sir, gumalaw-galaw ka naman. Puntahan mo ang mga opisinang nasa ilalim ng PCO. Meron ding corruption yan. Ang magagalit, guilty. At magalit kayo, mag-guilty kayo, wala akong pakialam sa inyo. Sobra na Saan ka naman nakakita ng... Naku, sandali. Gusto nyo bukahin ko na? Gusto nyo isa-isahin ko ng problema rito? Easy. Ay, nako. Saan ka nakakita ng building mura sa pinakamataas hanggang sa ground floor may tulo? May tulo. Bakit natulo? Di may palpak. Maintenance. Dito, ang mga kwarto, walang aircon. Ano yun? Office of the President? Pinagmamalaki nating Office of the President? Ay, may budget po yan. Taon-taon may budget. Kaya ngayon, may budget po, Secretary Gomez. Sir, tumaharap ka sa pagdinig ng Senado at Kongreso tungkol sa ating budget. Ilaban mo naman ito. Linisin mo ito. Papalit-palit tayo rito ng manager. Hindi ko alam kung anong ginagawa nila. Diba? Sa totoo lang, Every 3 months nagpapalit ng manager dito. Magagaling yung mga napili, pero nagsisimula pa lang sinibak na. Ano magagawa? Naglagay ka rito ng manager na pangmatagalan, na re-reforma ng problema sa PCO at Office of the President, lalo na sa PTV.
Kahit dyan sa radyo ng bayan, Radyo Pilipinas, akala nyo, marami rin problema dyan. Sa PIA, Philippine News Agency, lahat ng communication ng PCO, may problema, sir. Ayusin nyo. Hindi lang ang pagpapatunay lang po ito, mga kaibigan, na hindi lang ang DPWS ang may problema sa paggamit ng pera, paghawak ng pera, proposed project at budget every year. Maraming ahensya ng gobyerno ang may ganyang problema. Iisa-isahin ko yan pag dumating ang araw. Inuna ko lang, baka sabihin niya ng mga nakikinig, Mike, binabanatan mo kami, pero yung opisina mo, hindi mo nasisilip. Ayan, inuna ko. May problema kami rito. Baka sabihin niyo, Mike, manalaming ka. Yan ang ginagawa ko. Sasabihin ko kung saan ako nandoon, sasabihin ko kung ano nangyayari, bago ko sabihin ng iba. Para hindi niyo masilip na may pinagtatakpan tayo. Office of the President ito, pero hindi alam ng Pangulo. Maraming problema, sir. Pakiayos lang po, dahil kaya tuloy-tuloy tayong pagbabayad ng buwis, bilyon-bilyon, trilyon ang budget natin taon-taon, alam mo lang nangyayari. Nakakahiya tayo, sa totoo lang. Ulit ko, ang magagalit sa sinasabi ko, guilty. Kung galit kayo sa akin, bahala kayo sa buhay nyo. Okay? Wala, sobra na eh. Ayaw ko ng plastikan, ayaw ko ng budol, ayaw ko na nagsisinungaling. Gusto ko yung totoo. Dito sa Mike Abby Live, totoo. Pag tama, tama. Pag mali, mali. Mayroong korupsyong nangyayari kahit sa opisina ng gobyerno. Kahit dito. Alam nyo, hindi ko alam yan. Ang isang kalukuhan niya rito, tapos na. Kailan ba nag-eleksyon? Nangako sila, nagpapirma ng mga dokumento. May allowance daw mga tao rito. Masasarap ng buhay nung nahalal, wala pa yung allowance. Nasaan ang pera? Maliwanag kayo. Nasaan ang pera ng mga tao? Pinagpirma nyo ng dokumento, may allowance yung mga news anchor dito sa PTV nung last election. O ano nangyari? Ano kailan ba nag-election? Mayo. O, di ba? June, July, August, September, 4 na buwan. Bariyang pera, hindi pa nyo mailabas. Bakit nangako pa kayo kung hindi nyo kayang ibigay? Korupsyon yan habang nadidelay. Ang korupsyon, i-delay mo ang proyekto, i-delay mo ang pag-release ng budget, korupsyon yan. Kahit hindi mo nakawin, part yan ng korupsyon. Kasi dinidelay nyo. Bakit? Nasaan ang pera? Maliwanag ka. Papaano yung 5 vlogger na meron ding programa sa PTV? Yung mga kaibigan ko. Mga brother, hindi ko na kayo papangalanan. Yung 5 meron ding programa sa PTV. Nagsalita na si Mike Abby. Imposibleng hindi nyo alam ang mga nangyayaring korupsyon dyan. Ikanta nyo na, mga brother. Huwag kayong magbulag-bulagan. Sabihin nyo ang katotohanan. Ayan na, si Mike Abby na ang nauna. Pag kayo nanahimik, pag kayo nagbulag-bulagan, at pag kayo hindi nyo isiniwalat ang katotohanan, bangag kayo, mga brother. Hindi nyo mahal ang Pilipinas. Mahal nyo lang ang sarili nyong bulsa. Buti pa si Mike Abby. Kahit na minsan nainis tayo sa mama na ito, ko inaamin ko yan. Kahit papaano ngayon, bumabawi siya sa pamamagitan ng pagsisiwalat ng katotohanan na merong nagaganap na korupsyon sa PCO at sa mga under agencies nito. Kung hindi ako nagkakamali, nabanggit niya pa yata, mga kababayan, kahit mismo sa tanggapan ng Office of the President, meron din di umanong nagaganap na korupsyon, mga kababayan. Gano'n kaya katotoo ito? Lumabas na ang katotohanan, pero ngayon, ako yung natatakot para sa buhay nitong si Mike Abby. Hindi naman siguro ito gugurgurin, igagaya kay tawag nito, kay Percy Lapid. Hindi ho. Palagi ko lang, masisibak tumama na to, mga kababayan. Kasi,
sinungag niya na yung amo niya eh. Ano nga sa Tagalog? Yes, yung sinungag ba? Yung parang kinalaban niya na yan. Kinalaban niya na yung amo niya eh. Kinalaban niya na binuhay siya lang ilang taon. Taon na siya dyan eh, di ba? Mula nung nawala sa SMNI. Kung di ako nagkakamali, dyan yata siya nakabili ng mga iba't ibang ari-arian. Ayan ha. Posibleng walang napundar yan. Di ba, mga kababayan? Nasilip nitong mama na ito yung katotohanan na noon pinagtatakpan niya at yun ang naging dahilan kaya sila nagtalo ni Pastor Apollo C. Quiboloy sa kanyang programa sa SMNI. Ngayon, ano na, may kabe? Nasaksihan mo na. Ha? Pero, panindigan mo na yan na ginawa mo na eh. Ha? Ikinanta mo na sila. At sabi niya pa nga, mga kababayan, pagdating ng araw, iisa-isahin niya pa yan. Nako po, baka hindi niya nagawin ito sa istasyon dahil baka masisibak na itong mama na ito. Gagawin niya ito sa mga sarili niyang channel. 2 channel yan eh. Baka doon niya ito iingay, ikakanta yung mga nangyayaring korupsyon ngayon dyan sa mga ahensya niyan. Sabi ko naman po sa inyo mga kababayan alam ko po ang kalakaran dyan. Nanggaling po ako dyan sa mga grupo na yan. Alam ko yan. Hindi ko nga lang po tinanggap yung offer. Hindi ko po tinanggap. May prinsipyo tayo. Kasi kung tinanggap ko lang yung offer, mayaman na ako ngayon. Baka meron akong kondo. Baka hindi lang isa, baka 2 pa. O baka maliban sa ganitong simpleng bahay ko, baka meron din ako. Naggagandahang mga sasakyan at mga magagandang negosyo. Baka meron na siguro ako. Hindi ho prinsipyo tayo. Prinsipyo. Okay na ako dito sa kinikita ko sa YouTube channel ko. Kapiraso man lang ito talaga. Sa totoo lang, mga kababayan, kaunti mo lang talaga ito. Okay na ako dito. Kahit na nagpapaaral ako ng 2 kolehiyo, okay na ako dyan. Sa mga kinikita ko niyan sa YouTube channel ko, masaya na ako dyan. Kung tinanggap ko yung offer na yon. Katulad ako ng iba. Ibang mga kilala kong vlogger na nasa kabila. No, nga dati kong tropa na tiba-tiba na, mga kababayan. Prinsipyo tayo at higit sa lahat, hindi natin kayang ipagkanulo si Tatay Digong at si Pastor Apollo Quiboloy.